Hi guys! Welcome to FLP channel. My name is Director Rodel Mercado. I'm an acting coach, a theater director, and events director. For today's vlog, I'm going to give you some tips on how to become a professional and a good actor. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. And please don't forget to click the notification button para naman maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload namin. Tips on how to become a good actor or a professional actor. Number 1, take acting classes, voice workshop, body movement classes, and personality development. Okay? Because this is a profession. Napakadami sa mga kabataan ngayon, napakadami sa mga millennials ang aspirant o pinapangarap na makapasok sa industry na to. Whether in mainstream media, or in theater, or in TV commercial. So it's very important para sa isang aspirant actor na kinakailangan nagtitake ka ng iyong acting classes, nagtitake ka ng body movement classes, nagtitake ka ng voice workshop o voice classes. Because this is a profession. Pag sinabi mong profession, kinakailangan hinuhund mo ang iyong craft. Importante yun. Kasi hindi ka sasabak sa isang gera nang wala kang armas. So, ang pag-arte ay isang profesyon. Hindi ito snap of a finger, artista ka na. Hindi ito ipinanganak ka na artista ka na. Okay? Hindi po ganon. Ang pag-arte ay pinag-aaralan. Ang pag-arte ay hindi isang pagkain na pag kinain mo, ay magaling ka ng umarte. Because acting is a process. So, pinuproseso po ito, pinag-aaralan ito. Ang craft ay dapat na hinuhon. So, if you really wanted to become an actor, you need to enroll in classes. You need to finish courses, mga acting courses. Nang sa ganon, mahund mo yung craft mo. Tip number 2, do some research about the industry. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang industriya o pumasok sa isang larangan na hindi mo alam kung ano yung papasukan mo. That is very important. Gusto mo mag-artista? Fine. Pero alam mo ba kung anong in and out sa industriya nito? Alam mo ba kung anong kultura meron sa industriya nito? Alam mo ba kung sino yung mga taong makakasalamuha mo sa industriya na to? Alam mo ba kung ano ang mga attitudes and behaviors ng mga tao sa industry na to? Alam mo ba kung ano yung tinatawag nilang professionalism sa industry na to? So, as an aspiring actor, you need to do some research and study the industry. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang larangan o pumasok sa isang career na hindi mo alam kung ano yung papasukin mo kasi hindi mo alam. You will never know kung baka bigla ka na lang ma-culture shock o meron ka bang tinatawag na tibay ng dibdib para pasukin mo ang industry na to. Kaya mo bang lunukin kung ano ang kultura na meron dito? Tandaan mo, sa bawat career, whether corporate career, lahat yan may politics, lahat yan may politika, lahat yan may intriga. So, sa pagpasok sa industry nito, it's very important for an aspiring actor to do some research. At alamin mo kung ano ba yung culture na meron dito sa industry na to at kaya ba yun ng dibdib mo. Tip number 3, talk to the right people. Importante yun. Marami, ngayon nowadays, napakadaming nagpapanggap na sila ay mga professional talent handler, o sila ay booker, sila ay talent manager, sila ay talent scout. So, you really need to check kung sino ba yung kakausapin mo. Legit ba yung taong kakausapin mo? Kung ikaw ay a-attend ng mga acting classes, tingnan mo at suriin din kung yung a-attendan mo bang institution o yung a-attendan mo bang acting workshops o acting classes ay legit. Yun talagang nag-aral, yun talagang may enough na experience para ituro sa'yo yung mga acting methods. Marami kasing mga nagpapanggap. So you have to be very careful sa mga taong kinakausap nyo, sa mga institution na nilalapitan ninyo. Tip number 4, patient and perseverance is very important in this industry. Ang pag-aartista ay hindi snap of a finger. Hindi siya bukas artista ka na. It takes a lot of courage. It takes a lot of perseverance. It takes a lot of patience bago ka makarating sa gusto mong puntahan. Ang bawat isang artista o let's say, Judy Ann Santos, before siya naging isang Judy Ann Santos, nag-start siya as bata pa lamang.
Si Ann Curtis. Bago siya naging isang Ann Curtis, ganap na Ann Curtis, nag-start siya sa showbiz industry, bata pa lang. So, patience. Kailangan ng mahabang pasensya. Kinakailangan ng perseverance. Okay? Yun yung importante dito. Hindi yung gusto mong mag-artista ngayon na, at bukas sisikat ka na. No. Meron siyang process. At ang pag-aartista ay may formula. Tip number 5, be professional. Importante na ikaw ay professional. Kaya nga sabi ko, sa una pa lang, kinakailangan nag-a-attend ka ng mga trainings. Nag-a-attend ka ng personality development training. Nag-a-attend ka ng mga trainings na makakatulong sa'yo kung paano mo i-hone yung craft mo at paano mo i-hone yung good attitude. Importante sa industry na to na meron kang magandang attitude. Because yung magandang attitude mo na yan, dadalin mo yan saan ka man magpunta. At ang pagkakaroon ng magandang attitude, pagiging isang professional. And you have to respect time. Time of everybody. Dahil sa industriya na to, maraming taong involved. May producer, may executive producer, may line producer, may director, may assistant director, may stage manager, may floor director, may production staff, may makeup artist, may caterer. Napakadaming bumubuo ng isang production. At importante na sa isang aspirant na actor na marunong siyang rumispeto ng oras at rumispeto ng posisyon ng mga taong makakasalumuha niya sa industry nito. At importante rin na sa isang aspirant na actor na binavalue niya ang kanyang work ethics. That is very important. Okay? Dahil kung gusto mo magkaroon ng longevity sa industry na to, kailangan meron kang respeto. Respeto sa lahat ng tao. Whether malaking tao sa industriya o mababang tao. Importante yun. Bigyan ko kayo ng classic example. Halimbawa, makeup artist na lang. Makeup artist. Kapag ikaw ay mini-makeupan ng isang makeup artist, you have to be professional. Paano ba magiging professional? Don't text. Don't take calls habang ikaw ay mini-makeupan ng isang makeup artist. And that is being a professional. Communicate the makeup artist. Makipag-usap ka sa kanya. Huwag kang gagamit ng telepono kasi nakakabastos yun. Dahil ang isang profesyon ng makeup artist, na make-upan ka. Okay? Napagandahin ka, pagwapuhin ka. Mag-create a rapport with the makeup artist, not with your phone. And that is a sign of respect. That is a sign of professionalism. Dahil who knows, hindi mo alam, maliit lang ang industriya na to. Maaaring yung makeup artist na nabastos, na habang mini-make-upan ka, tawag ka ng tawag sa telepono, dut-dut ka ng dut-dut sa telepono, hindi mo alam na kapag nakatalikod ka na o after that incident, ay maaari ka na niyang idaldal sa kung sino-sinong tao. And it could be a bad image for you. Tandaan mo, ang pag-aartista, ang pinaka-importante, it's creating a good image. And that's all for today. At maraming salamat. And please watch out for our next video.